Good day everyone. So now we will discuss the social self-reliance. Social self-reliance refers to the ability of a community to function with a level of cohesion, social accountability, mutual independence in decision making, mobilizing resources, and building and in maximizing interpersonal capacities to address issues and initiatives for mutual benefits. So ang social self-reliance ay may 5 aspects. The first is level of cohesion. So ang komunidad, dito pumapasok ang pagkakaisa at pagtutulungan. So mahalaga ang pagkakaintindihan at pagkakaisa ng mga tao. Sa social accountability naman ay ang bawat miyembro ay may pananagutan sa kanilang mga actions para sa ikabubuti ng komunidad. Sa pang-third, the mutual dependence in decision making. Dito papasok yung sama-samang pagdedesisyon ng mga tao, kung paano sila makinig, nagpapasya ng may pagkakaisa. Sa mobilizing resources ay ito naman yung kakayahan ng komunidad na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan ng oras, talento para sa pangangailangan. Sa pang-fifth is dito naman yung pagpapalakas ng ugnayan, kakayahan ng bawat isa para sama-samang lutasin ang mga problemang kinakaharap, yung mga issue, ganon, para magtagumpay. So economic self-reliance is based upon access to and management of material and monetary assets. So dito naman mahalaga ito dahil ito yung nagiging pundasyon para maging handa at matatag kung ano man yung kung paano nila bubuuin yung mga solusyon para dun sa mga problems na kinakaharap nila. So tumutulong ito para magkaroon ng sariling kakayahan, harapin ang mga hamon nang hindi lubos na umaasa sa iba. So self-reliance is essential no matter what the ultimate durable solution will be. So dito naman yung kakayahan ng isang komunidad para magtulungan, magkaisa at magdesisyon ng sama-sama. So kasama dito ang pagiging responsable ng bawat isa, paggamit ng mga mapagkukunan ng maayos, at pagpapalakas ng samahan para masolusyonan ang mga problema at para mapabuti ang kalagayan ng lahat. That's all. Thank you.